Kamanggawa Party List Representative Elly San Fernando is pushing for a wage increase for workers. And for the details, we have mobile journalist Amy Atienza reporting to us. Hi Amy, magkano ba itong increase na isinusulong ni Representative San Fernando? Yes, Pauline, pantay daw sana yung magiging minimum wage ng regional workers, pati na rin ang NCR workers, no? At yan nga yung gustong isulong ni Kamanggagawa Party List Representative Elly San Fernando dito sa House of Representatives. Isang araw kasi sa mga rason niyan ay dahil nga daw merong inflation na nangyayari din dito sa bansa, no? At kung makikita natin, no, dahil nga sa inflation na ito, medyo nagkukulang na rin, no, yung kinikita ng ating mga kamanggagawa nga, no. So, isa yun sa mga problema nakikita niya, kung hindi raw kayang ibaba ang presyo ng mga bilihin, ay mas maigi na nga lang din daw na itaas yung sahod ng mga manggagawa or ng mga workers dito sa Pilipinas. Pero bukod pa dyan, no, meron din siyang ibang bills na final dito, kabilang na nga dyan yung pagre-review ng Magna Carta para naman sa mga seafarers, dahil isa daw sa mga issue na kinakaharap ng mga seafarers, hindi na daw din nila nakukuha ng tama yung mga sahod na meron sila. Kasi from dollars na nakukuha nila, wala raw silang control dun sa dollar exchange. So parang 80% lang nung sahod nila, yung talagang nakukuha nila kapag nagtatrabaho sila. So, yun yung mga problema na nakikita niya at gusto niya i-file sa gitna yan, no, ng recess dito sa House of Representatives. Pauline? And nakakuha ba ng suporta itong si Representative San Fernando sa kanyang panukalang bill? Well, kung mabalikan lang natin, no, Pauline, para siyang twin resolution ng House Bill number 94, no, kung saan nga pantay o magiging sahod ng mga workers sa buong bansa. So regardless if nasa regional ka, nasa province, pantay yung magiging minimum wage mo dito. At syempre, sana nga raw ay may increase. Dahil kung makikita din natin, parang 83% of the Filipinos nga ang sumusuporta sa pag-increase nitong sahod nila for daily minimum wage. So yan yung mga abangan natin nga na kung maipapasabay ito ng Kamara. Dahil kahit wala ito, no, dun sa mga priority programs or priority bills na nailapag din dito sa 20th Congress, syempre aabangan natin dahil hindi lang naman si Representative Elly San Fernando nagsumusulong din sa workers' rights, no. Nakita na rin natin dyan yung mga isinusulong din na rights ng mga Makabayan Bloc representatives katulad na lang din ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, Representative Rene Co, pati na rin ni Representative Sara Elago, kung saan nga meron din silang kanilang bills na final para naman sa rights or karapatan ng mga manggagawa dito sa Pilipinas. Okay, Amy, usaping SALN naman tayo, no? So, naglabas si Speaker Bogie D ng kanyang SALN. But the question is, will other House leaders and members also release their own statements of assets, liabilities, and net worth? Tama ka dyan, no, Pauline. Isa si House Speaker Bogie D sa 10 lawmakers pa lang na nagpapasa ng nagpapakita ng kanilang SALN sa publiko. At syempre, sa 10 yan, may inaabangan pa tayong 308 no, na lawmakers. So, para kay Representative Elly San Fernando, ang move na ito na i-publicize nga ni House Speaker Bogie D III ang kanyang SALN, baka maging solusyon na rin para yung ibang members naman ng majority ay magpakita na rin ang kanilang mga assets. At para nga mas maging transparent daw sa publiko at inaasahan nga niya at sana nga raw ay maipakita nga ito ng mga miyembro ng Kamara para nga daw walang question na magagawa sa 20th Congress. Kung maalala din natin, no, nagpakita na nga si House Speaker Bogie, pati na rin yung ibang members ng minority, pero so far yung ilang members ng majority, abangan pa natin kung maglalabas sila ng kanilang SALN sa publiko, pero sana nga raw ay magtuloy-tuloy na ito after nung ginawa ni House Speaker Bogie D kahapon na maglabas ng kanyang SALN sa publiko. Ayan. All right. Thank you very much for that report. That was mobile journalist Amy Atienza reporting to us live.